Hi guys, my name is Owa from Enjoying PH, lead singer ng Enjoying PH and guitarist, and also guitar box sa The Chonkies. So, magre-rig rundown lang ako. Bali, yung rig ko, matagal ko na siya nabuo, around siguro around 2017 ko ata siya sinimulang buuin. Pero hanggang ngayon, bali, maraming variation yung nangyari doon sa sa rigs ko. Maraming mga nabago. Pero ito na lang siguro yung papakita ko sa inyo na rig ko. Ito yung gamit ko until now. So, yun, simulan na natin. So, yun, bali, itong rig ko na to, sobrang pang rock and roll lang, hindi naman siya talaga totally, hindi siya mamahalin, hindi din siya sobrang cheap. Kung ano lang yung kinaya ng budget ko, tapos yun yung okay sa akin na tunog, yun yung pumasok sa panlasa ko. Actually, meron talaga akong hinahanap ng mga sounds, kaya bago ko na-meet tong rig ko na to, parang sabihin, bago ko ma-meet yung talagang gusto ko na tunog dito, marami akong pinagdaanan. So, marami din akong papalit-palit ng drive, mga delay pedals. So, dito ako na-stuck ngayon at dito ako naging masaya ngayon na nahanap ko yung mga tunog ko. Pero, actually, sabi nung marami, hindi daw naman talaga natatapos yan. Hanggat meron kang ma-imagine na tunog or meron kang magustuhan na tunog or meron kang nailabas na kakaibang tunog dito sa rig mo na pwede mo ilabas din sa another pedal, hindi talaga din matatapos no? Simulan natin dito sa gitara ko. Yung gitara ko siguro, na siya, medyo matagal na din siya. Second hand ko lang siya nabili, actually. Bali, 2 years na siyang nasa akin. Bali, yung gitara ko is, ito yung brand niya, Epiphone. Epiphone SG G310 or G310. Gamit ko na string dito is Elixir gauge 1046 kung di ako nagkakamali. Then meron na din ako mga nabago dito. Actually, meron tong stock na pickup. Nung binili ko siya, hindi siya nakalagay. Ito na yung nakalagay. Bali, in-upgrade na siya. So yung stock na pickup nasa bahay. Yung nakalagay na pickup dito, bali galing siya sa Les Paul na Gibson. Dito siya ikinabit. Swak naman. Yun, maganda yung tunog niya. Then from here, punta dito sa ating wireless system. So marami din ako naging wireless system. Isimula ako sa mga generics na wireless. Nagkaroon ako natatandaan ko, meron akong Swift dati na nagamit way back 2018, ganun. Okay naman siya, pero napansin ko sa kanya habang tumatagal, nagdadal yung tunog niya. Nagkaroon ng tone suck, binenta ko siya. Doon ko nalaman, kasi nakabili si Ervin na based din namin sa Enjoying PH. Benta ko din siya nung around 2018. Doon ko nalaman na mas applicable pala yung wireless na yon sa bass guitar. Nagkaroon ako ng X-Vibe. Then suddenly, di ko na matandaan kung nasira o nawala. Feeling ko nawala. Tapos nagpalit ako, bumili ako ng NUX. Nakalimutan ko yung unit. Then bumalik pa rin ako dito sa X-Vibe. Actually, nawala ata yung isa ko. Yung, di ko alam kung yung receiver. Then, ang istorya na ito, pinagawa ko siya, hindi magawa. Ang sira niya kasi is yung receiver. Ang problema dito sa mga mamahalin or medyo pricey na wireless, pag nasira siya, medyo mahirap siya hanapan ng pyesa. Unlike pag bumili ka ng mga cheap na wireless system, kumbaga okay lang magpalit ka na ng bago kung masira. Kasi mura lang. Kasi itong mga ganito, around nasa, kung di ako nagkakamali, 5,000. Parang mga ganon. Pero depende sa paggamit mo talaga, guys. Kung hanggang kailan siya tatagal sa'yo. So ito, nasira yung receiver ko. Then, yung kaibigan ko na si Timoy ng gitarista ng Sai, meron din siya na wireless system. Ito, na ganito. Parehas kami ng brand X-Vibe. Pero iba yung kulay niya. Nangyari naman sa kanya, nasira naman yung kabila, yung transmitter naman. So, kagaya ng problema namin, hindi namin maayos kasi nga wala siyang pyesa. Bumili na siya ng bago niyang ng wireless. So, ang nangyari, natira sa kanya yung receiver. Sabi ko sa kanya, subukan ko kaya ipag-pair yung yung transmitter ko sa receiver mo. Tingnan namin kung okay. Then, yun, nangyari, nag-click, sumwak. Ayan, kung mapapansin nyo, iba yung kulay ng wireless system ko sa, ng transmitter ko sa receiver ko. Ayan.
Ayan. So, yun. So, kung mawalan man kayo, tip ko sa inyo, guys, kung mawalan kayo ng receiver o transmitter, kung meron kayong, pwede kayo mag-post sa Facebook, maghahanap kayo ng mga sira or kulang na wireless system, pwede niyong gawin yun. Basta same brand. At saka pansin ko lang dito, sa X-Vibe, mas magandang, kasi meron siya interference eh. Lalo na kapag same brand. Pag same brand, obligado po kayong magpalit ng channel. Kailangan magkaiba kayo ng channel. Kasi nagkakaroon ng interference dyan. Minsan malilipat yung tunog mo dun sa ibang ampli. Parang ganon. Yung sa akin naman, ito ko lang siya na-notice eh. Nung nag-set kami sa Chonkies, anong nangyari, yun yan, parang nagka-tremulo, or yung something ganon na yung tunog. Napansin ko na parehas kami ni Johan ng channel. Then nung tinry ko siyang ibahin yung channel, doon nag-smooth yung yung tunog niya. So kahit ibang brand, basta same ng channel, mas maganda magpalit ka ng channel. Ako, ang ginagawa ko ngayon, lagi na lang ako nasa channel 4, which is yung pinakadulo. Kasi usually na mga nag-wireless, lagi nandyan yan sa number 1. It's either number 1 or number 2. So ako, lagi ako nasa 4 para safe yung yung signal ko. Then yun, from dito sa, patayin ko muna baka malobat. From here sa wireless system, papunta na siya dito sa NUX Sculpture or yung tinatawag nating compressor. Yan. Hindi kasi kita yung brand kaya tinanggal ko muna yung toppers. Yan. NUX Sculpture Compressor. So, ano ba yan? So, mas maganda papaliwanag ko muna sa inyo. Padinig ko din muna sa inyo yung tunog ng SG ko ng walang effects. So, yung tunog ng SG ko ng walang effects is ganito. Yan. Walang kahit ano yan. Bali, rekta siya sa interface. Yan. Then, syempre, since naka-interface tayo, kailangan ko ng preamp. So, yung preamp ko, ito yung mabalik na lang ako dito mamaya. Pero ito, papaliwanag ko muna. Bubuksan ko muna tong preamp ko. Yan. So, nagtutunog na siya ng ampli. Diba? Ayan. Kung sana na-extinguish niya yung tunog. Ito yung wala. Ito yung may preamp. Yun. So, from guitar to compressor. Ano bang ginagawa ng isang compressor? So, para sa akin, ang compressor, it's more like feels than sounds. So, kasi yung compressor niya, ang compressor kasi, para mas madali sa inyo, yung mahinang tunog, pinalalakas niya. Then, yung sobrang lakas niya, pinihina niya. So, kino-compress niya yung tunog para dito lang siya. For example, naggitara ka. Yan. So, wild yung tunog niya, di ba? So, may mahina, may malakas. So, pag inon mo yung compressor, magaganyan siya. Parang ganun. So, hindi ko may paliwanag kasi it's more feels talaga para sa akin. So, mas maganda pakita natin. Bali yung NUX Sculpture compressor, dalawang dalawang klase siya ng compressor. Meron siyang parang compressor na light lang, tapos meron siyang compressor na medyo heavy. Yan. So, ito yung light. Ito yung wala. Ito yung meron. So, dyan sa part na medyo hindi po natin masyado ma-distinguish, no? Pagka doon tayo sa medyo heavy, ang gagawin lang natin is hold lang natin yung switch. Then, magkakaroon ng ilaw yun, yung green sa may taas. Yan. Ito. Kung nakita nyo. Then, off ko para makita nyo yung tunog. Ito yung wala, ito yung meron. So, nagkaroon siya ng boost, di ba? Bali, ang ko dito, set ko dito sa compressor is yung sustain ko ay naka-0. Tapos yung blend ko naka-0 din. Papaliwanag ko mamaya kung bakit. Then, yung level, nandyan lang. So, bakit ganyan yung setup ko? Bakit ganyan yung set ko sa compressor? Kasi, ginagamit ko lang siya, bali, minsan hindi ko siya gamit. Pero pag ginamit ko siya, always on siya. Bakit? Kasi minsan, pag sobrang rock out na ako, ang nangyayari, nalugay bigla yung buho ko. Minsan, napupunta siya dito sa strings. Ang nangyayari, nade-dead note ako. So, ang ginawa ko, bala ko na talagang magkaroon ng compressor.
Ali, itong compressor na to, galing siya kay Kuya Benji ng Benjamin. Maraming salamat sa iyo, Kuya Benji Tech. Ni-sponsor niya ako na ito. So, yun, nagamit ko siya. Pwede na ako maglugay ng buhok or kung accidenting lumugay yung buhok ko, then kahit pumatong siya dito sa mga strings ko. Once na pag ni-strum ko yung gitara, natunog pa rin siya ng talagang nota niya. Yun yung trabaho ng compressor. Nadadagdagan niya yung sustain ng gitara. So kahit may nakapatong niya. Kasi pagka wala, parang ano siya, parang nade-dead note siya. Pero pag meron pa, ayun o. Diba? Yun yung trabaho niya sa akin. Kaya pagka napansin kong medyo magrarakot-akot, medyo lalaylay na yung ano ko. No, always on ko na yan. So ready na ako na. Minsan pagka naman nakapuyod ako, talagang feeling ko hindi naman laladlad yung buhok ko. Ginagamit ko lang talaga siya as boost pang mga leads. Parang ganyan. Pag magsasolo, yan, ginagamit ko siya dun. Pero sa end joint, nalimit ko siyang always on kasi lagi akong all out mag-rock out. So yun, from here pupunta naman tayo dito sa aking main drive. So ito yung tinatawag nating Omega Drive. Bali, preamp siya ng isang ampli na Marshall tone siya. So, yung tunog ng dirt ng ampli ng Marshall, yun yung ini-imitate niya. So, ito yung wala. Mas maganda ko na natin ito para mas marami. Ito yung wala, ito yung meron. Ay, by the way, bago ko pala ilagay ito, gusto muna pa dinig sa inyo yung tunog ng gitara ko ng clean lang. Ito yung you call this one bridge pickup. No, net pickup, sorry. Yan. Ito yung gitna. Ito yung bridge pickup. Yan. Ako, mas malimit kong gamitin yung bridge. Depende. Pero pag sa e-boot, ang ginagawa ko, lagi siyang nasa bridge pickup. Yun. Depende sa kanta. So yun, dito tayo sa drive natin. Ang setup ko dito is yung bass nasa 12 o'clock lang. Tapos yung middle ko around yan, 3 o'clock. Kasi gusto kong ma-mid yung yung tunog ng dirt ko. Tapos 12 o'clock lang din sa treble. Minsan, depende sa ampli, minsan inaangat ko ng konti yung yung treble para magkaroon ng konting brilliance. So, yung gain, depende din sa tugtog. Pag sa chonkies, ang ginagawa ko, mababa lang yung gain. Pag sa end joint, ganyan. Yan. Tapos yung presence, hindi ako masyado ma-presence, around 8 o'clock lang, ganyan. Tapos volume, depende. Depende sa surroundings. So, tingnan natin. Ito yung wala. Ito yung meron. Sorry, mas maganda kasi talaga pagkat may naka tunog ampli kasi naka-interface kasi tayo. So, i-on ko muna tong ating preamp. Yan. Ito yung tunog ng wala. Ito yung tunog ng naka-on yung drive. Naka-neck pickup tayo. Yan. Ito yung gitna. Ito yung bridge pickup. Yun. That's Omega Drive. So yun. From Omega Drive naman, punta naman tayo dito. Pasok siya dito sa aking Behringer
Digital Multi-Effects or FX600 ng Behringer. So dito, hindi ko alam bakit ko siya dyan nilagay, pero para sa akin, sa pedal chain kasi, depende sa yan, depende sa panlasa mo. Wala naman talagang totally rules dyan, pero depende sa panlasa mo. Dito ko siya nilagay kasi mas feeling ko na parang hindi dal yung tunog ko sa sobrang dami ng pedal ko. Tapos wala pa akong bypass pedal or yun tinatawag na looper pedal. Bakit wala akong looper? Kasi meron naman akong buffered pedals like itong zoom or tsaka itong multi-stomp. So, dyan pa lang nagre-reset na yung signals. Dito, ang ginagamit ko lang, meron tayo kasi ditong iba-ibang klaseng meron tayong shifter, meron tremolo, meron din delay, may pacer, may chorus, and flanger. This time, nakalagay lang siya sa akin sa shifter. Parang ginagamit ko lang siya minsan pag gusto ko lang mag-ingay. Para siyang detuned na tunog. For example, ganito. Nasa C minor. Pag in-engage ko yan, mag-iiba ng parang tunog. Parang may something magical na nangyayari. Ayan, pwede din sa solo. Parang evil sounds. Yun. Then, pupunta dito. Galing dito, pupunta naman siya sa ating multi-stomp. Sa Zoom, sa ating MS50G. Anong ginagamit ko dyan? Kung mapapansin nyo, meron ako dito, hindi po siya loop pedal. Bali, controller siya nito. Kasi, ano nangyayari, kagaya nito, nasira na yung mga buttons ko na naandito, yung left and right ko dito. Kakapindot. So, anong nangyari? Well, binili ko siya, kasama na to. Second hand ko siya nabili. Meron na talagang controller. Pero, yun nga, kasi tumigas na siya. So, controller siya nito. Nitong Zoom, pang left and right. Yan. Meron dito. Ang laman kasi nito, yan. Meron akong acoustic simulator kasi may mga gig ako ng acoustic, so wala naman ako acoustic guitar. Dito ako nakakuha ng acoustic simulator. Pwede ako magtunog acoustic dyan. For example, ito. Ito yung tunog ng electric. Pero kailangan, syempre, papatayin mo yung preamp. Para magtunog acoustic siya. Yan. Yun. Yun yung tunog ng acoustic simulator. Bali, pinapaliwanag ko lang sa inyong lahat yung mga gamit ko sa mga pedal by itself. So dito, nakukuha ko dito yung acoustic. Then after niya, meron din, bali sa loob nito, meron din pedal chain na nangyayari. Meron din pedal chain na nangyayari. Yung setup ko nga pala, gusto ko lang paliwanag na, yung setup ko is, tinatawag na hybrid. Hybrid, so it means, mix siya ng analog and digitals. So, yun. Kagaya nito. Meron ako ditong Zoom. Meron akong pedal chain pa dyan. So, meron ako acoustic. Meron din ako ditong particle reverb, which is nagagamit ko din siya sa intro ng mga sound checks namin sa Enjoy. Like this one. Yun, bali nakita ko siya kay Pakoy ng Typecast. Nagandaan ako sa tunog nun. Well, actually yung unang board ko talagang inspired siya kay Uncle Pax. So, yun yung mga nakukuha kong tone sa kanya. Then meron pa ako ditong Super Chorus. Yan, nakalimutan ko yun ulit. Yan. Super Chorus, bali ito yung wala, ito yung meron. Yung tunog tubig ba, kung tawagin nila. Yun. Bali from here, nagsimula na din dito kumuha ng mga ibang modulations. Then, meron din ditong Tube Screamer. Minsan, ang ginagawa ko, ini-stack ko siya dito sa main drive ko. Pag kailangan niya ng super heavy. Pero pwedeng, ito lang muna yung tunog. Minsan, ginagamit ko siya sa mga sa mga solos. Yan, ang tunog niya is overdrive. So ito yung medyo tawag dito,
malabnaw na tunog ng drive or medyo mapayat na tunog. Tama ba? Tama ba yun? Basta yun. Yun yung tunog niya. Para siyang blues driver din, parang ganun. Pero pwede mo din siya i-mix dito sa sa distortion. Like kung gusto mo siya mag-boost ng konting mids, pwede mo siyang gawin. Usually nagagamit siya sa mga heavy na tunog like metalcore or hardcore, ganyan. So try natin. Ito yung distortion lang. Tapos pag sinamahan natin ng Tube Screamer, boost siya ng konti. Yun. Bali, medyo OA siya ngayon kasi yung yung tone ko medyo nakalagay doon. Kasi meron akong pinagsetan nung song. Nitong Tube Screamer sa isang song. Hindi ko na napalitan, pero yun yung trabaho doon. Yung pick na gamit ko ito yung Dunlop Ultex. Yan. Hindi ko alam kasi nabura na yung ko. Pero feeling ko sa 1 point something lang to. 1 point something yung lambot niya. Yan o. Yan. And then from here, ayun, meron pa ako dito. Pagkatapos ng Tube Screamer, meron tayo ditong EQ or graphic EQ. Ginagamit ko na siya pang boost din. Pag kailangan ko ng halimbawa, nag-solo ko ng mga cleans. Pagkainan ko yan, mag-boost siya ng konting mid. Yun. Itong yung mga gamit ko dyan sa loob ng Zoom MS50G. So maraming nangyayari dito sa sa multi-stamp pa lang. Marami na nangyayari. Then after nan, meron kami dito. From here, pupunta tayo dito sa Amun or Amon. Di ko alam kung anong tawag. Pero ang tawag ko dyan, Amun talaga. Yan. Pack loop. Well, ito bali, siya. Actually, looper pedal talaga siya. Pero ako ginamit ko siya as sampler ng mga tunog. Kumuha ako ng mga tunog ko galing sa computer, pinasok ko dyan. So, ginawa ko siyang as sampler. So, marami akong mga nilagay dyan. Like yung yung pang-intro namin sa Enjoying PH, pagka soundcheck kami. Ito yung pinaka-intro namin. Diyan namin nilalagay. Ayan. Bago kami magsimula, ito yung madidinig mo. Ayan. Yan. Ganyan siya. Tapos, maraming pwede mo siyang i-speed. Pwede mo siyang pabilisin. Yaya lang, pag pinabilis mo siya, dami yung pitch niya. So, pwede mo siyang speed. Pwede din naman yung tunog niya pang tunog reverse. Hindi natin ma-distinguish ngayon, pero yan, nagtutunog reverse siya. Yan. Pwede yung speed niya, medyo mabagal lang na speed. Ito yung pabagal. Pag ito naman, ito yung mabilis. Kasi nyo, nag-iba yung pitch niya. Yan. Tapos ito, may volume dito. Sa pack loop, marami kang pwedeng paglagyan ng loop. Meron ka 1 to 11 yan. So marami kang pwedeng gawin mga tunog. Pwede ka din mag-loop mismo dito. Yan. Tapos yung play once. Ang trabaho ng play once, pag natapos na yung sinave mo na tunog, hindi na siya uulit. Kasi pagka hindi siya naka-play once, pag natapos yung tunog mo, uulit na lang siya. Ang ating ekonomiya at yan. sa puntong ito, malaki po nagsalita na si Robin Padilla ng industriya ng medical cannabis. Yan yung ginagawa namin dyan. Ang pagpusbong sa iba't ibang dako. Pwede mo siyang haluan ng delay. Panahon na po para tayo naman ang magpunla ng sariling atin.
Tandaan po natin ang kasabihan, kapag may itinanim, may aanihin. Yun. Ganun yung ginagawa ko doon. Tapos may mga iba pa siya. Meron pa akong ibang inuwang mga tunog dyan. Like ito. Sa airboot minsan ginagawa ko siya. Yun. Yun. Pagka naka-play once siya, di na siya uulit. Kasi pagka wala yung play once, ganito yung mangyayari. So tapos na siya, di ba? Yun. Mulit lang. So, pag i-stop mo siya, double tap lang. Yun. Gusto mo siyang i-stop. Tapos meron pa ako dito mga iba. Ito ginagamit ko sa Dina. Yun, ginagamit ko yun after ng adlib sa Dina. Yun, marami. Marami pang iba. Yan. So, from back loop, papunta naman tayo dito sa aking main na nasa board. Ito na yung Zoom G3X. Dito ako mas maraming ginagamit na modulations. Pero, pansin nyo, meron ako dito sa gitna na booster na naka-on lang lagi. Always on. Trabaho niyang booster. Bakit na andyan yan? Kasi ganito yung tunog. Ito yung walang booster. So, kapag may booster, gusto ko lang meron siyang dagdag na gain. So, yun lang yung trabaho niya, na naka-on lang siya. Kasi gusto ko yung tunog ng gain ng booster nito. Eh, marami akong, meron naman akong EQ dito sa may, sa multi-stamp. Yan. Dito ako nakuha ng booster. Pag inon ko niya, mas nagbo-boost pa siya. Yun. So, basta ito, always on. Then, taser, dito ako nakuha. Yan. Minsan ay kailangan ko siyang bawasan ng color. Yan. Pang mga chunk ko siya ginagamit. Parang gano'n. Bawasan natin konting rate para medyo bagal. Ito yung wala. Ito yung wala. So, pag meron, pwede mo siyang i-adjust ng rate. Gusto mo medyo bukang-buka yung tunog. Yan. Medyo mabilis nga lang. Pwede mo siyang bawasan, ganyan. Pwede sa'yo. Pwedeng, ayan, bawas ka ng color. Pwedeng walang color. Pero ako, usually yung ginagamit ko, yan. Sa 1 lang na yung color. Yun, yung gamit niya. Ito ko ginagamit usually yung mga taser. Eh, meron ako dito sa may kabila, slicer. Ano yung slicer? Ito yung tremolo. Nagamit ko siya sa Dina. Sa kanta namin sa Enjoy. Doon sa part na after ng mga adlib ng mga horns. Ata yun, parang gano'n. Or, basta, ginagamitan ako doon. So, tremolo siya. Ito yung walang gano'n. Tremolo. Ito yung meron. Yan. Yan, tawag doon tremolo or slicer na nakalagay dito. Tapos meron pa ako ditong ginagamit na isa. Itong pitch shifter.
Ito magic to. Ginagawa ko lang to sa acoustic sets namin. Pagka medyo paus ako, hindi ko kaya yung maabot yung mga matataas na notes. Tinatranspose ko, bali nagtutunog ako ng E-flat tuning o naka-half step yung tunog ng gitara ko. So, ito yung standard tuning. So pagka in-engage ko yung pitch shifter, mag-half tune siya. Ito siya. Hindi ko na kailangan magtono. Di ba? Kasi usually, pag paiba-iba din ang tono, minsan nadamay din minsan yung truss rod. So, depende sa panahon. Kaya ako, gusto ko naka-steady lang siya sa standard tuning. Dito na ako kumukuha ng pang-transpose ko sa sa half step, paurong, or E-flat tuning. So, pag hindi ko abot yung kanta, medyo pause ako, engage ko lang yan. Naka-E-flat tuning yan. Standard. E-flat. Yon yung magic nun. Ayun. Yun yung nakukuha ko dito. Then, from here, papasok na tayo dito sa Ultra Shifter Harmonies or yung sa Behringer na US600. Ano siya? Shifter. Pitch shifter siya, pero ang ginagamit ko lang dyan is yung, ano bang tawag dito? Trem bar. Para siyang para siyang whammy. O alam niyo yung sa adlib ng Killing in the Name of, yung yung ganon. So, pwede mo siyang magawa dito. So, isiset mo lang siya. Pero ako, ang ginagawa ko lang yun, parang lang siya, pang dive, dive bomb, parang ganon. Ayan. Halimbawa, nag-metal sheet ako. Ganon. Kasi wala akong trem bar ba tawag doon. Ayan. Hindi ako masyado marunong eh. Yan, pwede din siyang gawin pataas. Yan. Yun. Kung gusto mo yung ma-achieve yung sa sa Killing in the Name na na whammy, bilisan mo lang yung time niya. Ito. Angat mo lang. Yun yun. So, yun. Pero ako, ginagamit ko siya sa mga pang soundcheck lang. Tapos bababa. Ginagamit ko siya sa soundcheck lang ng na enjoy. Parang nasa ako. Yan. Tapos magsisimula na yung namin, soundcheck namin. Yun. O yung intro namin. Yan. From here, pupunta na ako sa timer. Or yung Coco timer or yung delay pedal. Dito, isa lang yung setup ko. Pag galing sa looper, minsan, ayun nga, pinakita ko kanina. Niloop ko siya. Tapos yung feedback ko sa around 3 o'clock. Pero pagka ginagamit ko siya sa mga ibang kanta. Like sa lihim na pagtingin ng wigat. Yan, ganyan yung ginagawa ko setup. Parang dotted delay. Parang gano'n. Parang ganyan. Yun. Sa Vampire, ginagawa din namin yan. Yun lang yung usually na ko dan. Yung set ko dito ay yung time sa around lang siya. Gitna ng 12 at 1 o'clock, parang ganun. Yung feedback nasa 11. Tapos yung mix
Pag yung tone, mga gitna din ng ano, ng 12 o'clock at ng 1. Yun yung set ko doon. Tapos dito, from delay, pasok na siya dito sa Enoch reverb pedal. So, yun. Meron tatlong klaseng reverb dyan. Meron tayong room, spring, at well. Ako, ang lagi kong gamit is yung spring. Dito sa pedalboard ko, lagi lang siya, always on lang siya. Pero pagka ang mga gigs namin is indoor, tapos maliliit lang yung venue, like kagaya ng Sagiho, pinapatay ko na siya. Hindi ko na siya pinapatay kasi maganda na yung hall ng tunog nung venue. So, ginagamit ko yung venue as may reverb. Yun na yun. Pero pagka outdoor, always on ako niyan. Ito yung tunog ng walang reverb. Yan, dry na dry. Pag meron, see the difference? Pag wala, so ang nagsisilbing reverb ko is yung mismong venue kapag ka closed door. Lalo na kapag ka maliit lang yung venue. Yan, pero ito, always on ako dito. Then ito na, liwanag ko lang. Ito, punta na tayo sa preamp. Ginagamit ko siya lagi always on. Kasi preamp nga, di ba? Tsaka nilagay ko siya sa dulo ng chain ko. Kasi ang dahilan ko, yung iba kasi nilalagay na sa bandang gitna or after ng drive pedal. Pero para sa akin, nilagay ko siya sa dulo kasi ampli siya. Siya yung magsisilbing amp ko. Pwede akong mag-set ng ampless or rumekta sa mixer. Yeah, basta gamit ko to. Always on. Pero pag ang ampli ko is yung Marshall na, hindi na ako nagamit nito. Kasi ito yung tunog nito, Marshall amp siya. Yun yung ini-imitate niya. So, kapag meron kaming gigs na hindi ko kilala yung ampli, ang ginagawa ko, always on siya, then nakarekta ako sa return ng ampli sa likod. Parang ginamit ko lang yung ampli as speaker lang. Tapos ito na yung pinakatunog. Yung tunog niya is yung Marshall na ampli. Kasi maka-Marshall ako na ampli. Kaya yan yung kinuha ko. Joyo British sound. Hindi siya ganun kamahal, pero kuha niya yung tunog. Actually, hindi ko alam kung alin yung mga mamahalin dito kasi para sa akin hindi ko talaga afford bumili ng masyadong mahal. Pero yun nga, yung iba sponsor, yung iba hiram, hindi pa kinukuha. Pero yun. Then yung mga patch cable ko, gahalo siya sa mga sa Ernie Ball at saka nakalimutan ko kung anong tawag dito sa ibang Guys, payo ko lang, mag-invest kayo ng magandang patch cable kasi useless kahit maganda yung pedal mo kung ang patch cable mo naman ay tone suck, sayang yung bili mo sa pedal. So kung ako sa inyo, mag-invest kayo ng magandang patch cable kapag magbubuo kayo ng rig or yung pedal board. So parang yun lang, sabi ko naman ang lahat. Yung pedal train ko nga pala, yung pedal board ko is pedal train. Yung size niya is, ang dimension niya is 24 by 12 ata. Basta ganun. Yan. Tapos meron akong bag niyan na ang gumawa ng bag ko ay prime case. Pa-customize na din ako ng logo ng N-Joint. Kontakin nyo lang sila kung gusto niyo ng mga magandang cases. Tapos mura pa. Balita ko, sa pagkakaalam ko, sila ang gumagawa ng case ng Ben & Ben. So, hindi to hindi to sponsored video. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung meron ako. So, that's all. Sa timpla ng preamp nga pala, sorry. Yung timpla ng preamp ko, ito. Yung low ko sa gitna ng 4 o'clock at ng 3 o'clock, yung low. Tapos yung mid, nasa 12 o'clock at yung high. Ganun din. Yung level, todo ako mag-level dito Todo ako mag-level. Pero adjust na lang din pagka ganun. Tapos yung drive ko, since preamp ko siya, hindi naman kailangan ng drive. Naka-zero yung drive ko. Minsan kailangan ko ng konting gate. Kaagat lang ako ng mga ganyan lang. So mga 1, ganyan. Tapos yung voice nito, ito yung paliwanag ko sa inyo. Yung type ng ampli ng Marshall. So, may characteristic yan. Example, ito yung set ko. Lagi. Yan. Bawasan ko ng gain kasi medyo may grid ng konti. Yan. Pag in-adjust mo yung voice niya, mag-iiba siya ng tunog. Ibang model ng amp ng Marshall yan. Or, pwede din yung, character siya ng, ng tutok ng mic sa amp
kung alam niyo yon, yung layo, kung nasa baba or nasa gitna, ganun. Dito din siya papasok sa voice. Yan, ito matreble to. So pagka pababa ka, pababa ng pababa yung brightness niya. Ako, ang set ko lang dito is ganyan lang. That's it! So far, lahat naman napaliwanag ko na. So yun, guys, maraming salamat. That's my rig rundown 2024. Once again, my name is Owa ng Enjoy PH at Tanda Chongis. Salamat!